So yung what's up mga B, kwentuhan time muna tayo. So konting share lang about sa utang. For sure maraming makaka-relate dito and maraming naka-experience na nito. Ito yung part na nakakakaba no? Yung pag may magme-message sa'yo, may mag-chat sa'yo, may mga ngamusta, may pagkwentuhan, maya maya sasabihin, pwede bang mangutang? Lalo na pag chat, B, kamusta? Tay, kamusta? Mga tipong ganun. Eh, hindi mo naman nakakausap yung tao ng madalas, di ba? Pero magkakilala kayo. Out of nowhere, bigla na lang siya magbe-message ng ganun, mga kamusta. Or alam na natin yung kasunod na sasabihin eh. Mangungutang. Hindi naman masamang magpautang or hindi rin naman masamang mangutang. Basta magbabayad lang, di ba? Kasi pinaghirapan din natin yung pera na yun kahit magkano lang yung amount na yun. Kahit sabihin mo ng 100, 200, what more kung mas malaki pa yung amount na ihiramin, di ba? Kung 500, 1,000 or mas mataas, mas mabigat yun pag nahiraman tayo at nagpahiram tayo tapos hindi na maibabalik. So share ko lang, kung kayo nahihiraman at gusto nyo namang magpahiram pero nadadala na kayo dahil baka hindi kayo mabayaran, so ito yung mas magandang way para magpahiram kayo or para hindi rin kayo masabihan na madamot. Kung gusto nyo naman talagang magpahiram or meron kayong extra budget, mas okay naman yun, at least makakatulong kayo, diba? Pero kung hindi ka kampante sa papahiramin mo ng pera, di huwag mo yung pahiramin. Sabi mo na lang agad, wala, ubus na, wala kang budget. Kung kailangan nyo naman talaga tapos nag-aalangan ka kasi baka hindi ka mabayaran, ang gawin mo na lang, for example, may manghihiram sa'yo 1,000 pag chat sa'yo, although may budget ka, pero kumbaga may nakalaan, kaya may hirap bitawan din, kaya may hirap magpahiram kasi gagamitin mo kinabukasan din, susunod na linggo. Or mas magandang way, ang pahiram mo na lang sa kanila yung bukal na lang sa loob mo. For example, 100, 200, 300, 400, 500. Hindi yun na lang yung ipahiram mo muna. Kung kanino man na may manghiram sa'yo, kung ibalik man niya o hindi, nasa kanya na yun. Siya naman magdadala nun eh, di ba? At least nakatulong tayo. Isipin mo lang yung pera na yun na pinahiram mo sa kanya is nakatulong. Talagang kailangan niya talaga. Kesa naman pinahiram natin tapos kung ano-ano sasabihin natin sa tao, ang pangit din, di ba? So parang lalabas tayo pa yung mga masama. Kung ikaw na nagpahiram, ikaw pa yung naging masama, di ba? So next time gawin nyo, effective yun. Kahit hindi ka mabayaran, hindi masakit sa loob kasi yung pinahiram mo sa kanya, yun yung bukal sa loob mo. Hindi ka napilitan, di ba? So labas na tayo doon kung pahiram ka tapos ginamit nila sa puro kalokohan lang or ginamit lang nila pang bisyo, nasa kanila na yun. So sila naman magdadala nun. So at least nagpahiram tayo ng buwal sa loob natin. Yun naman yung importante rin. Pero kung walang wala talaga, edi wala, sabihin nyo kagad wala, di ba? Sa mga nangungutang naman, huwag nyo rin naman gawing bisyo yung pangungutang, huwag nyo naman gawing business yung panghihiram. Pangit na gawain din yan mga B. So huwag nyo kasanayan yung manghihiram kayo tapos sabihin mo mamaya bukas sa sahod, tapos wala na pag-chat mo di na magpaparamdam, di ka naisin, di ba? Sa mga nangungutang, yung mga nauutangan nyo, swerte nyo, pero di nila dinadampot yung pera na yan, pinaghihirapan din nila yan. So hindi lang kasi pera dyan yung nawala, yung tiwala ng tao na kausap nyo, di ba? Ayun yung mas masakit. Sa susunod pag nanghiram ka at kailangan mo, hindi ka na makakaulit kasi wala na, sablay na yung ginawa mo. So yun lang, gandun lang mga B. Bye bye.